Ang pagka-antala na nakatira mo ay walang kinalaman sa kakulangan ng enerhiya o mga pagkakataon, ngunit sa pang-araw-araw na ugali ng pagsasabi ng TE sa kung ano ang kumonsumo sa iyo. Sa bawat oras na tatanggapin mo ang mga inaasahan ng ibang tao, hindi kinakailangang mga pagbili o walang laman na pag-uusap, binabawasan nito ang mga taon ng iyong pag-iral. Hindi ito pagod kung ano ang nararamdaman mo, ito ay pagkapagod sa paghati sa iyong sarili sa 1,000 piraso. Isipin ang buhay bilang isang kariton na puno ng mga fret na hindi sa iyo. Drag mo ito ng lahat ng iyong lakas, na sinamahan ng alikabok, ngunit panatilihin ang pagtango sa bawat bagong order, dalhin din ito. At sa bawat isang bagong pasanin ang itinapon sa iyong likuran. Gumawa ng isang taos, pusong ehersisyo, suriin ang iyong pang-araw-araw na buhay. Gaano karaming mga gawain ang ginagawa mo sa pamamagitan ng obligasyon, hindi sa pamamagitan ng pagnanasa? Ilang beses mong tinatanggap ang mga gawa na naghihirap sa iyong kakanyahan? Ilang beses na pumunta sa mga lugar na hindi mo gusto, hindi lamang upang bigin ang iba? Sa bawat oras na ikulong mo at sumasang-ayon, kumukupas ang iyong oras. Mayroong isang lumang karunungan na nagsasabing, sino ang tumatakbo pagkatapos ng lahat ay natapos ng wala. Ito ay hindi lamang isang patulan na talinghaga, ito ang hilaw na katotohanan. Maaari mong isipin na maiiwasan nito ang mga salungatan sa pag-save ng lakas, ngunit sa katunayan, nawawalan ka ng pinakamahalaga, buhay mismo. Ang bawat hindi kinakailangang ki ay hindi nakawin ang mga minuto, nagnanakaw ng mga dekada. At iyon ang pinakamasakit na katotohanan, kung hindi mo natutong sabihin na hindi ngayon, isang araw ay magigising ka at mapagtanto na habang humihinga ka pa rin, tapos na ang iyong buhay. Visualize ang eksenang ito, isang tao sa merkado. Diskarte ng mga vendor, ang bawat isa ay nag-aalok ng isang maliit na bagay. Tinatanggap niya, inilalagay sa bag sa una ay tunog ito ng ilaw, ngunit sa isang oras ang iyong mga kamay ay nanginginig, nasaktan ang iyong mga balikat, nabigo ang iyong hininga. Hindi na siya makalakad, ngunit ang bag ay umaapaw sa mga walang silbi na bagay. Sa gayon ay live milyon, nag-iipon ng maliit na timbang araw na, idinagdag, babasagin ang mga ito ng paunti-unti. Maaari mong isipin na ang iyong mga araw ay tumatakbo lamang, ngunit ang katotohanan ay mas malalim, sila ay mga araw na inalipin ng mga inaasahan ng iba. Hindi ikaw ang nag-uutos sa iyong oras, ito ay isang accountant na namamahagi nito ng walang pagpapasya. Ang isang sambong ay nabanggit na, ang pagsasabi ng ay madali, ngunit ang hindi lamang ay nagtatayo ng mga paraan. Kapag nalaman mo muna ito, lumitaw ang takot, dahil ang hindi ay nangangahulugang salungatan, peligro, pag-igting. Ngunit tiyak na ang salitang iyon ay maaaring bumalik sa iyo na makontrol ang iyong sariling pag-iral. Tanungin ang iyong sarili, ilan ang maaari kang mapalitan ng isang firm na hindi? Gaano karaming mga walang laman na appointment, kung gaano karaming mga mapang, akit na pagbili, kung gaano karaming mga walang layunin na pag-uusap ang mawawala, at kung gaano karaming mga libreng oras ang magaganap. Ang sagot ay simple, hanggat hindi mo master ang sining ng pagtanggi, ang iyong buhay ay pupunta sa kalahati. Ito ay gagana ng mas mahirap, magtatapos ito ng higit pa. Ngunit mas mababa ito, dahil ang iyong oras at lakas ay kabilang sa iba. Tandaan, upang sabihin na hindi tinatanggihan ang buhay, ito ay upang tanggihan ang pagkaalipin. Ito ay ang maliliit na bagay na nagpapabagal at mabigat ang kanilang pag-iral. Sa palagay mo ang mga ito ay hindi mahalaga na mga detalye, upang matugunan ang isang walang kwentang kahilingan, gumastos sa isang bagay na labis, mawalan ng 10 minuto sa isang walang kahulugan na pag-uusap. Ngunit ito ang mga detalyeng ito na, naipon, maging mga taon, at kapag tiningnan mo, hindi maiiwasan ang panghihinayang. Isipin ang isang patak ng tubig na nahuhulog sa isang bato. Minsan, walang nangyari. 10 beses walang bakas. Ngunit kung ang pagbagsak ay bumagsak araw-araw, masisira ang bato. Kaya ang iyong na trabaho. Hindi mo napagtanto ang iyong timbang, ngunit tinanggal nila ang iyong buhay hanggang sa ang kawalan ng laman. Nakilala ko ang isang tao na palaging sumasagot ng mga maliliit na pabor, pagtulong sa isang kapitbahay na nagbabago sa bahay, kumuha ng dagdag na gawain sa trabaho, na nagpapalawak ng isang koneksyon sa pamilya na dapat tumagal ng mga minuto, ngunit pinalawak ng maraming oras.
Ayaw niyang saktan ang sinuman, kaya sinabi niya na hanggang sa napagtanto niya na ang mga taon ay gumugol at ang kanyang mga pangarap nakalimutan. Kapag sinubukan niyang mabawi ang mga ito, huli na. Ang pagtanggi ng isang maliit na bagay ay upang manalo ng isang buong araw. Ang pag-iwas sa isang hindi kinakailangang pagbili ay hindi nag-save ng pera, pinapanatili nito ang kalayaan. Upang huwag pansinin ang isang walang layunin na pangako, ay upang bigyan ang iyong sarili ng oras para sa kung ano ang talagang mahalaga. Ilang beses mong sinabi na para sa kaginhawaan ng iba, pagsasakripisyo ng iyong oras. Gaano karaming beses kang bumili ng isang bagay na sobrang bagay dahil lamang sa ito ay mura? Ang mga barya na ito ay nawala sa kapalaran, sa mga minuto na ito, na sayang na taon. Ang mga hindi natutong sabihin na hindi sa mga trivialities ay hinatulan na manirahan sa kaguluhan. Tumakbo ng hindi tumitigil, ngunit hindi sumulong. Pinupuno nito ang iyong puwang ng basura ng iba at nagtataka kung bakit walang silid para sa kung ano ang mahalaga. Kapag tumigil ka sa pagtanggap ng bawat detalye, isari, bumalik ang enerhiya. Mas magaan ang iyong mga araw. Pakiramdam mo ay kinokontrol mo ang oras sa halip na kontrolado ito. Ang buhay ay nagpapabilis sa sandaling iwan ka ng mga hindi kinakailangang timbang. Ang iyong kariton ay sumulong hindi dahil lumakas ka, ngunit dahil tumigil ka sa pagdala ng hindi kabilang sa iyo. Seryoso ito, kung hindi mo sasabihin ang hindi sa maliliit na bagay, sinasabi mo na hindi ang iyong sariling buhay. Ang bawat detalye na ipinapalagay mo ay nagkakahalaga ng isang piraso ng iyong patutunguhan. At narito ang mahalagang punto, ang pag-aaral na tanggihan ang napakalaking gayon ay pagsasanay para sa mga magagandang negatibo bukas. Kapag tinanggal mo ang hindi kinakailangan ngayon, bukas magkakaroon ka ng lakas upang tanggihan kung ano talaga ang maaaring sirain ang iyong paraan. Mabuhay ka ng sobra sa buhay ng iba. Nagtatrabaho siya upang matugunan ang mga inaasahan ng iba, sumusunod sa mga paraan na hindi siya sarili at nagsasabing sa mga pangarap ng iba, habang ang kanilang sarili ay lumabas. Ginagawa nitong mabagal. Ito ay nag-drains ng iyong enerhiya. Tumingin sa katapatan, ilan ang mga pagpapasya na nagawa mo dahil lamang sa tama ito, inaasahan, kung ano ang nais ng mga magulang, ano ang pinapayuhan ng mga kaibigan. Akala niya ay gumagawa siya ng isang tungkulin, ngunit talagang inarkila ang kanyang kalayaan. Ang isang binata mula sa aming pamayanan ay nangangarap na maging isang pintor, ngunit iginiit ng kanyang mga magulang, maging isang abogado, mas ligtas ito. Sumunod siya. Sa loob ng 10 taon, sinundan niya ang isang landas na hindi niya sarili. Dumating ang pera, ngunit ang buhay ay tila nag-crawl tulad ng isang swamp. Lamang kapag siya ay may lakas ng loob na sabihin na hindi sa mga inaasahan ng iba ay naramdaman niya ang kanyang dibdib na puno ng hangin sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga screen ay hindi nagbebenta ng maayos, ngunit naramdaman niyang buhay at pagkatapos ay ang kanyang pag-iral ay nakakuha ng bilis. Sa bawat oras na sasabihin mo na sa mga layunin ng iba, otomatiko kang nagsasabing hindi sa iyo. Ito ay tulad ng pagbebenta ng iyong pinakamahusay na mga taon upang magmukhang maginhawa. Umiti ka sa iba, ngunit sa loob ay lumabas ka. Ang buhay ay hindi umamin ng mga kapalit, alinman sa iyo, o ito ay dayuhan. At kung ito ay dayuhan, ito ay magiging mabagal bilang isang walang hanggang Lunes. Ang kahulugan kung saan nagsalita si Viktor Frankl ay wala sa mga mata ng iba. Tanging pipiliin mo lang ito. Alinman ito ay nabubuhay para sa iyong sarili, o sinusunog ang iyong mga inaasahan sa pagpupulong sa buhay na hindi sa iyo. Maaaring tila ang pagsasabi ng sa iba ay isang gawa ng pangangalaga, ngunit ito ay isang ilusyon. Ang tunay na pangangalaga ay katapatan. Kapag sinabi mong kung saan dapat mong sabihin hindi, ipinagkanulo ang iyong sarili at din sa mga umaasa sa iyo. Dahil ang isang tao na pagod sa pamumuhay ng buhay ng iba ay walang lakas upang magbigay ng kagalakan sa pamilya, mga anak, sa pag-ibig. Unawain, ang iyong buhay ay hindi makakakuha ng ritmo habang nagdadala ka ng mga bales na hindi sa iyo. Sobrang mabigat sila. Huwag pahintulutan kang mapabilis. Sabihin ang hindi sa mga layunin ng iba at pakiramdam, sa unahang pagkakataon, tuwid ang iyong kalsada. Malalaman mo ang mga puwersa na hindi mo alam na mayroon ka, dahil ang iyong sariling mga lakas ay ididirekta sa iyong sariling paraan.
Ang katotohanan ay mahirap, ngunit simple, mas mahusay na masaktan ng isang beses kaysa sa pagpasa ng buhay sa pamamagitan ng pag-drag sa bigat ng kung ano ang hindi sa iyo. Mas mainam na ipagkanulo ang mga inaasahan ng iba kaysa ipagkanulo ang iyong sariling mga pangarap araw-araw. Ang iyong pera, ang iyong enerhiya, ang iyong oras ay gasolina. Kung sinusunog mo ang lahat sa offal at tukso, hindi ka magkakaroon ng lakas para sa iyong layunin. Sabihin na hindi sa kadalubhasaan, at sa unahang pagkakataon ay mag-advance ang buhay sa isang tuwid na linya, hindi sa mga bilog. Hindi ka mahirap sa pera, mahirap ka ng pansin. Ikalat ito para sa lahat at nagulat kung walang lakas para sa kung ano ang mahalaga. Isipin ang isang mamamana na may 10 aro, sa halip na mag-target ng isang target, itapon sa lahat ng mga direksyon. Wala nang tama. Kaya nabubuhay sila ng karamihan sa mga tao, sinasabi nila na 1-12, 12 ng mga gawain, proyekto, pangako, ngunit hindi sila sumulong. Ang katotohanan ay ang iyong tagumpay ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming mga bagay ang iyong ginagawa, ngunit ilan ang tumanggi. Ang bawat hindi kinakailangang nagpapalakas nito sa mga mahahalagang pag-isipan ng iyong araw. Ilang beses mong hindi kinakailangan ang iyong telepono, sinuri ang mga social network, binuksan ang mga flaps na wala kahit saan, kinuha ang mga problema sa dayuhan. Ang bawat isa sa mga na ito ay nag-deflect sa kanya, ninakaw ang kanyang focus at naging daan sa isang patay na pagtatapos. Tulad ng sinabi ni Cal Newport, ang malalim na trabaho ay nagsisimula lamang kapag natutunan nating sabihin na walang ingay. Ito ang dalisay na katotohanan. Ang iyong buhay ay maaaring doble ang bilis sa isang ugali, konsentrasyon. Ngunit ang konsentrasyon ay nangangailangan ng pagtanggi. Hindi mo ito mahawakan ng sabay-sabay. Kailangan mong pumili at ito ang pinakamahirap na pagpipilian dahil ang pagsasabi ng TE ay madali, ang pagsasabi ng T hindi ay natatakot. Ngunit ang salitang iyon lamang ang nagpapalaya. Maraming tao ang gumugol ng maraming taon sa pagmamadali, iniisip na abala sila. Gumagawa sila ng walang katapusang mga listahan, ipinagmamalaki nila ang kanilang sariling labis na karga, ngunit sa huli na pagtanto nila na ang buhay ay nawala ng detalyado. Nakakalat sila ng mga araw at wala silang nakuha. Maaari kang magpatuloy tulad nito. O maaari mong sabihin ang isang ingay na hindi at tumuon sa kung ano ang talagang gumagalaw nito. Tandaan, ang pansin ay ang iyong pinakamalaking kapital. Kung ipinamamahagi mo ito sa lahat, ngunit ang iyong sarili, palaging magiging mahirap ito. Ang bilis ng iyong buhay ay nakasalalay sa kung gaano karaming beses sa isang araw na alam mo kung paano protektahan ang iyong focus. Sabihin na hindi sa mababaw at, sa unahang pagkakataon, pakiramdam na mayroon kang lakas sa kung ano ang totoo. Ang pagpabilis ay hindi nagsisimula sa mas maraming enerhiya o kaalaman, ngunit may isang maikli at malakas na salita, hindi. Ngayon, teorya lamang. Pumunta tayo sa pagsasanay. Kung nais mong mapabilis ang iyong buhay, hindi mo na kailangan ang mga magagandang talumpati, ngunit simpleng mga pagkilos. Narito ang 3 mga hakbang na maaari mong gawin ngayon. Una, kilalanin ang iyong araw ng isang hindi kinakailangang ki at baguhin ito para sa isang hindi. Maaari itong maging isang pulong na hindi nagdaragdag, isang walang laman na pag-uusap o isang pagbili ng salpok. Tumanggi. Pakiramdam ang lasa ng kalayaan na kasama ng pagpili na ito. Maliit ang tunog, ngunit ito ang kilos na ito na nagsisimula upang maitulak ito. Pangalawa, magreserba ng hindi bababa sa 1% ng iyong kikitain. Hindi ito isang bagay na halaga, ito ay isang bagay na ugali. Kapag pinapanatili, sinabi mong hindi sa impulsive na paggastos ngunit sa iyong kalayaan. Ang isang barya ngayon ay nagiging seguridad bukas. Pangatlo, bigyan ang iyong sarili ng 30 minuto ng katahimikan. Walang telepono, walang mga gawain, walang tinig ng iba. Tumigil ka lang. Ito ay tahimik na ang kalinawan ay ipinanganak tungkol sa kung ano ang nangangailangan ng isang hindi nararapat na nararapat. Ito ay simple, ngunit ito ang mga hakbang na ito na nagbabago sa isang buhay. Sabihin na hindi sa kung ano ang nagkalat, hindi kung ano ang ito ay nagbibigay, hindi kung ano ang chokes. Bigla mong mapagtanto na nakakuha ka ng oras, enerhiya at pagtuon. Pabilisin ang buhay kapag tumigil ka sa pamamahagi nito sa mga mumo. Huwag maghintay Lunes, huwag maghintay para sa bagong taon,
huwag asahan ang itamang oras. Gawin ito ngayon, dahil ang bawat pagpapaliban ay isang ninakaw na araw mo. Hindi inaasahan ng buhay na maghanda ka. Nangyayari ito ngayon. At araw ay isang palitan. Alinman ay ibigay mo ito sa mga bagay na walang kabuluhan, kapritso at inaasahan ng iba, o mamuhunan ito sa kung ano ang tunay na iyo. Maaaring tila ang oras ay sagana, ngunit ang katotohanan ay mahirap, bukas ay hindi garantisado sa sinuman. Ang tanging mabuting mayroon ka ay sa araw na ito. At ito ngayon na ang iyo ay hindi dapat sumasalamin. Hindi ito ang salitang kumukuha ng mga hangganan at magbubukas ng mga paraan. Pinuputol nito ang mababaw at nag-iiwan lamang ng mga mahahalagang. Ginagawa kanyang may-ari ang paglalakbay. Tulad ng sinabi ng millennial wisdom, ang sinumang natututo na tanggihan ang hindi kinakailangang pagsakop kung ano ang talagang mahalaga. Habang tinatanggap mo ang lahat, ang iyong buhay ay dressed sa pagkabalisa. Ngunit kapag nagsisimula itong sabihin hindi, ang landas ay nag-aalis at naramdaman mo ang bilis. Hindi ka mahina. Nakalimutan lamang ang kapangyarihan ng disiplina at iminungkahi. Ito nakalimutan niya ang lakas na tanggihan kung ano ang nagnanakaw sa kanyang kakanyahan. Ngunit ang puwersa na ito ay maaaring mabawi ngayon. Sabihin hindi at ang buhay ay makakakuha ng ritmo. Sabihin hindi at lalapit ang iyong mga pangarap. Sabihin hindi at sa unahang pagkakataon ay maramdaman mo na ikaw ay namamahala, hindi kinaladkad ng tren ng iba. Ang pagpipilian ay sa iyo, upang magpatuloy na maging maginhawa para sa lahat, nawawala ng mga taon sa paraan, o pagiging matapat sa iyong sarili at nagsisimula na talagang mabuhay. Kung nais mo ng higit na praktikal na karunungan na ito, walang ingay, walang blonde, sundin lamang at ibahagi, ano ang una mong handa na sabihin ngayon.